Good morning po sa inyong lahat mga kapatid. JDB po ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin ngayon, ito hong ginawa ni VP Sara na pagsugod dyan po sa Maynila. At nakisali sa kampanya ni Isko Moreno. Akalain nyo dini sa Quezon City, kung di ako nagkakamali, isa lang at saka doon sa Iloilo, isang araw lang. Pero pagdating ho ng Maynila, 2 gabi na bumabakbak. 3 gabi na bumabakbak pala, sorry. So doon po sa unang gabi na bumakbak ito, ang binakbakan niya po naman doon ay CPBBM. Pinaglaruan nila, di ba? Pinaglaruan nila ni Aimee at ito pong nagpanggap noon na loyalista raw. Isa pa lang, ululista. Si Isko Moreno. Baka nakakalimutan nyo. Nagtangka noong kumandidatong senador yan, Olats, di ba? Pinagmamalaki niya, isa siyang loyalista. Buti hindi nanalo. Ngayon, doon ho sa kampanya nila, dito ho sama sa sabi ko na tama ang aking hinagap kung bakit nagbalik itong si Isconio sa Maynila. Samantalang naging popular na siya, lumapit siya kay PBBM nung presidente na ito, 'di ba? Sila ni Manny Pacquiao, kita natin nagpunta ng Malacanang, 'di ba? May mga post dun sa FB. And then bigla-biglang nanahimik. Sabi nga ng marami, nako sana si Isko tumakbo na lamang noong 2020 tong senador, malamang nanalo pa. Totoo ho 'yan. Very popular siya, ang bango-bango ng pangalan niya. Nakita kasi yung mga pinagagawa niya sa Maynila, pero hindi pa po nakita ang negative side pala ng kanyang pinagagawa. Di ba? Akala natin genuine, iyon pala, ginamit ang Maynila, pumroyekto ng pumroyekto, kahit na pahirapan na ang pagbabayad sa susunod na administrasyon. Tinulongges ang mga taga Maynila, yung mga tao para iboto siya sa kanyang kandidatura sa noong 2022. Tinulongges yung mayor na papalit sa kanya. Na mabaon ito sa hirap na dulot ng kanyang mga iniwang pagkakautang at mga sablay-sablay doon like yung Corazon Aquino Hospital na hindi naman nagagamit agad-agad dahil sablay ang disenyo. Saan ka nakakita? Nasa may hallway ang morgue, anak ng putya. Kung may sakit kang dinala ka doon, baka sa pintuan pa lamang nakikita mo yung morgue. Kung hindi ka makaatras, baka doon ka madiretso. 'Di ba? So isa lang yan sa kapanpakan doon. They spent another 50 million para itama ang mga pagkakamali na ginawa sa disenyo ng ospital na yon. Now, dito naman, nitong gabi ng kampanya ni Isko, I believe sa may halige ata ito doon sa Tondo. Di ba? Ito nga inurat-urat nila si PBBM, tanggalin yung sa harapan, di ba? Yung seal ng OVP. Iba kasi yung opisina, iba din yung pangangampanya. Pero kung sa Pangulo... Di ba? Kasi nga naman, tanggalin, may biro pa nga siya ron Palitan na raw niya ng seal ng Office of the President. Alright, sige, joke. Pangarap mo yan. Sige lang, libre lang mangarap. Pero eto na ho, ang simula at confirmation talaga ng aking hinagap na kaya ho nagbalik si Isko sa Maynila para na naman i-portray na naman ang sarili niya sa 2028. Despite na sinabi niya dati na ako po ay retiro na, hindi na tapos na po ang buhay, move on na po tayo sa politika. 'Di ba? Ganun ang style ni Isko Ate Hani, hayaan niyo si Ate Hani na matapos ang termino. Tulungan niyo. Wag niyong pabayaan. Ganun pa noon 'Di ba? Tapos all of a sudden, siguro hindi rin nabigyan ni PBBM, hindi na operan ng posisyon. Kasi nung panahon ni Digong, talo sa kampanya pagka-senador. Binigyan ng posisyon, langhiya, 2. Iniwanan pareho, tama? Iniwanan niya yon. Nung kay PBBM, hindi binigyan ng trabaho, dapat lang. Bakit mo bibigyan ng trabaho? Batugan. Tatanggap ng trabaho, tapos iiwan. Ano mangyayari sa trabaho? Pinagkakitaan lang, nagpasikat lang, ganon. Diba? Tapos nagdistansya na kay PBBM.
So akala po naman natin, totoo nga, retirado na sa politika. So bakit daw ngayon lang lumalabas yung mga baho ni Isko? Kasi una siyang nanira. Di ba? Una niyang inatake ang mayor ng Maynila. Na kesyo dumugyot, bumaho, pero walang kagagawan niya pa rin naman. Yung mga taong iniwan niya, nagpakatamad sa admin ngayon. Ang loyalty kasi nasa kanya. Ang mali ni Lacuna, dapat ang tinangkilik niya, nilagay niya sa trabaho, binigyan niya ng trabaho, kahit tagawalis naman yung iba, yung mga taong totoong tumulong sa kanya noong kampanya. Di ba? Kaya lang binigyang halaga nila etong si Yorme. Yung kanyang hiling kay Ate Hani. So ngayon, nagsuffer tuloy etong si Lacuna diyan sa Manila. Eto ngayon po si Sara. Dumating diyan dahil ang nakita ko rito kasi diversionary tactic po ito ni Sara tong ginagawa niya ngayon. Diversionary tactic yan pagkatapos na mabuking ang ginagawa ng kanilang amo ng China. Diba? Kasi may resibo na nailatag ni Tolentino doon sa Senate hearing. Kahit na ikatado pa ni Tolentino yan, pero pinanindigan po niya ang ginagawa ng China na kanyang nadiskubre. Wala nga akong interest panoorin yung Senate hearing na yon. Sabi ko, wala na naman kwenta to. Nakakadala, parang kay Aimee lang to yata Sabi ko. Diba? Pero somehow, sabi ko, okay din. Tatrabaho siya ngayon kasi naisip niya siguro na useless ng kumampanya kasi kukulelat naman siya sa survey. Di tapusin na lang yung kanyang panahon ng nagtatrabaho para hindi lugi mga Pilipino. Diba? Kaya lang ngayon, nakita naman natin, nabuking talaga. May resibong nilalatag, hindi masagot ng mga Duterte. Ano ginagawa? Diversionary tactic. Ang Vice President ng Pilipinas, nagpi-feeling kandidato. Diba? Inaatake niya yung mga nag-imbestiga sa kanilang mag-ama. Si Joel Chua, nag-imbestiga sa kanya yon doon sa Committee on Good Government and Accountability sa confidential funds niya. Si Abante, nag-imbestiga po yun sa tatay niya sa Quadcom. Diba? So inaatake niya, sinisira niya sa kampanya ni Isko. At may sabwatan po yan. Actually, pagkatapos nga ng event na to, nung unang gabi na yan, anong post nila Isko? Damage control. Kesyo, sa kanilang kampanya, welcome ang lahat pumunta. Kaya nga pati si Manny Pacquiao in-endorse niya, which is good. Diba? In-endorse niya. Damage control sila dahil sa ginawa ni Sara. Kaya lang dahil nga po, siya yung amo. No, amo ng mga amo niya ang mga Duterte, patakbo siya ni Digong noong 2022, 'di ba? Hindi niya matanggihan ang pabalik-balik na si Sara kahit na nakakasira na ito sa kanyang kampanya. Kung inyo pong mapapansin lang din naman, ito nga, pakita ko muna sa inyo. Alisin ko muna yung video na yan. Teka, ito muna. Ito lang, pumili na lang kayo. Si Isko Moreno o si Sara Duterte, wala kaming problema. Wow. Diba? Okay. So ngayon, may papakita ako sa inyo. Alis muna dyan, Sarah. Sana. Hey, where is it? All right, here we go. So ito ho yung unang gabi ng kampanyahan nila. Okay, nandyan si Aimee na tuwang-tuwa sa mga pinagsasabi ni Sara. Nandyan si Isko. This is a prelude doon po sa magiging tambalan talaga. No? Maaring si Sara maaga pa inilabas na ito tong Isko-Sara possibility na tandem kasi nga kailangang matabunan yung na-discover ni Tolentino. At saka yung naging bagong programa ni PBBM, 'di ba? Na ginawa nila ng paraan ng 20 pesos na bigas. No, meron na tayong binibentang 29, 30 pero ginawa pa niya yung 20 pesos na bigas.
Diba? Pilot yung ginawa niya na fake news agad ni Sara. Ano, nilait-lait niya kaagad. Yan. Diba? Siya ni Amy, kilig na kilig, oh. Si Isko. Now, eto nga ho pala. Diba, na-content ko rin. Thank you, Mami Peng, dito sa material. Kinuha ko sa kanyang FB. Noong nakarang halalan, baka sabihin nyo kasi walang resibo, pampanguluhan po, baluarte ni Isko, Laking Maynila, di ba? So ito ho, talo po siya kay PBBM. Ano ho resulta? Yung basketballan, kung saan siya natalo pati Barangay Hall, pagkatapos ng eleksyon, pinagiba. Yung sa Lope de Vega. Naayos na yon, na-restore na yon dahil kay Hani Lacuna. Tapos ito rin po doon sa May Quiapo. Pinagiba niya yung Barangay Hall. Kesyo, nakaharang doon sa daanan. Ba't hindi niya pinagiba noong 2019? Di ba? Ba't hindi niya ginawa yun? Because bitterness. Ayan, talo. So ngayon, kaya po nagpupunta dyan si Sara dahil gusto po nila ngayong sirain ang pangalan ng administrasyon, ng kandidato ng admin, si Hani Lacuna, para kay Isko Moreno na magigipong talaga namang puppet ng mga Duterte. At option, kung sakaling si Sara ay ma-impeach na sa Senado. Di ba? Hindi nila kayang mawala ang Duterte sa Davao City. Si Pulong hindi pang presidential material. Si Baste, siguro pagka naging katulad niya ng ugali mga Pilipino, o pwede. Pero ang pinakaano rito, kailangan meron sa kanilang hawak ng Davao City. So, kailangan nilang masiguro yon, or else parang binuksan nila, 'di ba? Ang isang delata o gabanyera ng mga uod. Now, kailangan nila itong magiba. Kailangan nilang makontrol. Kailangan nilang makuha ang tiwala ng mga loyalista at ng mga supporters ni PBBM dyan sa Maynila. Okay? Ito yung boto noon, noong 2019 ni Isko, 357,925. Kay Hani Lacuna, 538,595. Diba? Ito naman yung figures, itong kay PBBM at itong kay Duterte dyan ho sa Maynila. So, sana ho nakuha ninyong punto ko. Na kaya nandyan si Sara balik-balik, bukod sa diversionary tactics nila yan, dahil nabuking ang gawa ng China rito sa Pilipinas na pagtatangka ngayon sa pag-impluensya sa halalan. Baka nga pati pag-hacking gawin yan ng China. Bakit? Kaya nga po, sabi ko, mali si George Garcia, ang COMELEC natin, na ipagpatuloy nila na yung vote counting machines ng Miro ay nakakonekta sa internet. Alam nyo naman ho gaano ka-sophisticated ang China pagdating po sa technology. 'Di ba? So hindi po ito dapat ipagkibit-balikat, hindi ito dapat na i-underestimate na tiwala tayo sa ganito, sa ganon. So dapat po, pinaka-the best na tiwala ay iwasan natin na magkaroon ng kahit na 0.01 lamang na porsyento na mangyari ito. Huwag i-connecta ang counting machine habang nagdaraos ng halalan hanggang sa makatapos ang pagbibilang at lahat ng mga datos ay naisulat na sa papel, pirmado na ang actual result ng mga presinto, then saka lamang po i-connecta sa internet para matransmit ang resulta ng isang presinto. Yun po dapat, pero dinemanda ni George Garcia ng COMELEC, si Attorney Respicio. Eksperto yun, dapat nire-respeto ang boses nun. Baka hindi naiintindihan ni Attorney George, sana i-reconsider niyang pag-isipan yan. 'Di ba? 0.01% lang, madidisgrasya na po ang halalan. Ang hirap pa naman po sa Pilipinas, umapila. Paano kang aapila dito ang election returns mo? 'Di ba? Ang magiging resulta, bunga ng daya ng nahack na reading machine ng mga boto.
Magpapabukas ka ng balota, ilang milyon ang gagastusin mo, ilang taon bago matapos. 3 years lang ang posisyon. Kay PBBM nga, hindi matapos-tapos hanggang ngayon. Kalahati na termino niya. Oh. So I'm calling the attention of Attorney George Garcia. Kaya ako binabanggit yung attorney, ibig sabihin, hindi siya techie. He may not understand the techie world, then ipaubaya niya yan sa eksperto na nagsasalita. Diba? So, balik natin si Sara.